Magandang araw po sa inyo mga ka-YouTube. Huwag na huwag kakalimutan na panoorin ang mga live videos, mga challenges, mga personal vlogs ng inyong Papa Dudut. At syempre, pindutin ang notification bell at subscribe button. Habang kayo po ay nakikinig ng Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, nais kong ibahagi ang pantasya at bangungot ng aking unang pag-ibig. Hindi pala lahat ng first love ay nagiging boyfriend at girlfriend. Ang iba hanggang sa MU lang o mutual understanding tulad ng sa akin. Sobrang nakaka-relate ako sa kasabihan sa Ingles na how do I say goodbye to someone I never had? Why do I miss someone I was never with? And why do I cry for someone who was never truly mine? Papa Dudut, 7 years old na ako nang may bagong lipat kaming kapitbahay taong 1997. Naglalaro kami ng mga kababata ko noon nang may nakaunipormeng batang lalaking dumaan. Siya si AJ. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay bumilis na ang tibok ng puso ko. Sa unang pagkakataon. Ang gwapo niya sa paningin ko. Kaya naman tuwing dumadaan siya sa bahay namin ay dinudungaw ko siya sa may bintana. Nahalata ng mga pinsan ko ang paghanga ko sa kanya. Kaya't minsan ay tinutokso nila ako, Papa Dudut. Narinig kami minsan ng aming lola. Ang sabi niya, hindi raw ang tulad ko ang magugustuhan ng isang tulad niya. Sa murang edad, Papa Dudut, ay naintindihan ko na ang ibig ipahiwatig ni Lola. Mahirap lang kasi kami. Single mom ang mama ko at kailanman ay hindi ko nasilayan ng aking papa. Lubhang nahirapan si mama noong ipanganak ako dahil nauna ang aking mga paa. Akala ng mga midwife ay patay na ang sanggol dahil wala akong heartbeat. Subalit, umiyak akong bigla. At dahil naisilang ako ng May 25, 1990 ay pinangalanan nila akong May. Nakatira kami noon sa Lanao del Norte, ngunit hindi kami mga Muslim. Bunso ako sa 4 na magkakapatid na babae. Magkakaiba kami ng ama. May isang anak sa pagkadalaga ang aming ina bago siya nag-asawa ulit at pinakasalan. Nagkaroon ng 2 anak na babae. Pero 2 buwan pa lamang ang dating bunsong anak niya ay na-ambush ang kanyang asawa na isang kafgu at namatay. Hindi ko alam kung paano sila nagkakilala ng papa ko. Ni minsan kasi hindi sa akin na ikwento. Basta ako na ang pinakabunso. May sabi-sabi lang na huling nagpunta sa lugar namin ng papa noong bagong silang pa lamang ako. Hindi siya tinanggap ng maayos ng pamilya namin. May dala siyang 5 kilong isda ngunit ipinakain lang ito sa aso ng eldest naming kapatid. Mula noon ay hindi na siya bumalik pa. Ang sabi ng iba ay nagtatrabaho daw siya sa Malaysia at may bago ng pamilya. Samantalang galing sa maganda at relihiyosong pamilya si AJ. Engineer ang kanyang papa sa abroad at may degree ang kanyang mama na nag-aalaga sa kanila. 3 silang magkakapatid, may ate siyang consistent honor at bunsong kapatid na lalaki. Lahat sila ay magagaling kumanta. Videoke ang bonding time nila. Nag-aaral sa private school at honor students. Konkreto at malaki ang area ng kanilang bahay. Kung tutuusin, Papa Dudut, ay magkakasya ang bahay namin sa balkonahin nila. Gayon pa man ay mababait ang pamilya nila. Dahil nga magkapit-bahay kami, naging magkaibigan ang mga ate namin, si Nene at Marie. Dahil palagi silang magkasama ay nagkakasama din kami. Madalas magkakalaro. 9 years old pa lang noon si AJ, 2 years gap namin sa edad ngunit 3 years ang grade gap. Grade 1 pa lamang ako ay grade 4 na siya. Accelerated ika nga. Medyo mahangin nga lang siya. Malakas ang dating at halatang chick boy. Marami nga namang nagkakagusto sa kanya. Dahil bukod sa magaling kumanta ay tumutugtog din siya ng instruments at gwapo pa.
Naglalaro din siya ng basketball. Malapit na kaibigan niya ay ang dalawang taong malapit din sa akin. Ang parang kapatid ko ng pinsan na si Kokoy at kapitbahay naming si Kuya Matoy. Madalas si AJ sa bahay namin dahil kay Kokoy. Friendly siya at marunong makisama at hindi maarte. Isang hapon ay nakasabay ko si AJ sa pampublikong paliguan. Tabay ang tawag namin doon. Wala pa silang sariling patubig noon. Nag-iigib siya ng pabalik-balik. Naka-shorts pa nga lang ako, naliligo at topless. Siya naman ay naka-brief at naka-t-shirt lang. Natanong niya kung bakit detergent ang sabon ko sa paliligo. Eto lang ang meron sagot ko naman. Tinanong niya sa akin ang pangalan ko. Yon ang una naming pag-uusap. Nahihiya pero kinikilig ako noon at hindi ko nga lang pinahalata. Simpleng pag-uusap lang at malaking bagay na para sa akin. Makulay ang sandaling yon. Sa mga sumunod na mga araw ay madalas kaming nagkakasabay sa paliligo dahil nga sa magkaibigan ng mga ate namin. Kaibigan ko na rin ang kapatid niyang lalaki na si CJ. 1 year lang ang tanda ko. Sa Tabay, may rectangular tub doon na pwede naming gawing swimming pool kapag walang naglalaba. Mga 3 feet lang ang lalim at 5x8 ang dimensions. Nang minsang nag-swimming kami doon ay binukuban naman ako ni CJ na may crush ako sa kuya niya. Naging tuksuhan tuloy at sobrang nahiya akong talaga. Si AJ, tumatawa lang din siya. Kapag araw ng Sabado dahil walang pasok ang tambayan ng mga tao sa aming baryo ay ang tinatawag naming basketballan. Maraming batang naglalaro doon. Matatandang naglalaro ng chess sa may waiting shed. Ang basketball court kapag walang naglalaro ay ginagawa din naming volleyball court. Minsan pinag-aawayan pa nga ang court. Inuutusan ako ng nakakatandang kapatid ko noon na hiramin ng volleyball kina AJ. Nagpunta naman ako. Tao po, lumabas si AJ at ang papa niya sa balkonahe nila. Nagulat ako sa sagot ni AJ. Anong sadya natin, loves? Nakangiti pa siya. Ganon din ang papa niya. Nabigla naman ako sa loves, sa sobrang hiya ko ay gusto ko nang mag-disappear. Pahiram daw ng bola, ang sabi ko. Inabot niya naman sa akin ang bola, pero hindi niya ibinigay kaagad. Ipapahuli pa niya sa akin ang bola mula sa kamay niya. Mahirap abutin yon kasi matangkad siya at maliit lang ako. Nagkunwari na lang akong galit para ibigay na niya. Iniisip ko, alam na nga niya na may crush ako sa kanya, siya at ang papa niya mismo ay tinutokso pa ako. Nakakahiya naman. Kinabukasan nang hindi pa masyadong madilim ang gabi. Binilin sa akin ni Ate Belen, asawa ng uncle ko. Birthday daw niya. Puntahan ko daw sa bahay nila, nagluto siya ng biko at ulam. May para sa amin. Andun ako nakatayo sa kanilang bakuran, naghihintay. Nang may biglang umakbay sa akin. Sa paglingon ko papadudot ay si AJ yon. Nalamig ako ng sobra. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto ko namang inaakbayan niya ako pero baka ipagsabi niya na cheap ako. Kaya bigla akong inalis ang kamay niya sa balikat ko. Tinignan ko lang siya na kunwari ay galit pero wala akong nasabi. Umalis na lang siya kaagad. Pinapunta din pala siya ni Ate Belen at hindi ko maintindihan kung bakit niya ako inakbayan, hindi naman kami close. Mahangin lang siya talaga, iniisip ko. Isang araw ay napadaan sa amin si AJ, naka-uniforme pa. Nagtitiklop ako ng mga nilabhang damit namin sa aming sala. Hindi na niya ako pinapansin kahit tingnan man lang. Naisip ko, galit kaya siya. Hindi ko napansin na dumaan pala siya mula sa likod ng bahay namin kung saan ako napatingin. Nagkatinginan kami sa mata. 5 segundong nag-slow-mo ang paligid ko na parang sa TV lang nangyayari. Nang mga sandaling yon papadudot ay para akong dinuduyan ng clouds. Naiilang lang ako nang ngumiti na siya. Nagsungit na lang ako kunwari ay galit pero ang totoo ay nahihiya lang naman ako. At sobrang kinikilig ako noon. May kababata at kaklase ako noon na si T-Boy.
Kapag umuulan ay pinapadala niya sa akin ang kanyang bag sapagkat maliligo siya sa ulan. Pinapadala ko din ang bag ko sa kanya kapag ako naman ang maliligo sa ulan. Nang minsang galing kaming eskwela, nakasabay namin si AJ pa uwi. Nagbibiroan kami noon at nagtatawanan nang nalingon ko si AJ na nakasunod sa amin. Nakangiti ako sa paglingon sa kanya pero siya naman ay nakasimangot at nag-overtake pa sa paglalakad namin. Naisip ko na ang hirap namang basahin ang mood niya. Pagkasabado habang nanonood ako ng volleyball ay dumating siya ng may kasamang magandang babae. Kaklase niya daw yon at dumaan lang pumunta sa bahay nila. Nanlamig ang kamay ko at ang init ng bato ko. Parang kinurot ang dibdib ko. Ang kirot. First time ko yon na naramdaman sa kanya. Ang magselos. Kinabukasan, galing na naman ako ng eskwela. Nakasalubong ko siya, nakangiti. Naiinis ako nang makita siya at hindi ko lang ma-express. Bigla-bigla na lang akong nagagalit sa kanya nang wala naman akong right. Pero nalaman ko mula sa kapatid niyang si CJ na marami na pala siyang nagiging girlfriends. Pero mga panandalian lang. Sabagay, posible naman. Marami nga nagkaka-crush sa kanya. Noon ay hindi ko maintindihan na away-bati kami. Pero hindi naman napag-uusapan. Ganon lang kami hanggang nag-grade 4 ako, 10 years old. Kapag wala siyang GF ay feeling ko ay may time na siya para sa akin. Parang panakip butas ba? Pero okay na ako doon. Nangangarap lang naman. Noong magbesperas ng pista sa baryo namin, May 2, 2011, may dayo mula sa Osamis, si Mary. May itsura siya, sexy, mayaman at magaling kumanta. Type ni AJ at naging mag-on sila. Malalim na ang gabi noon at hindi ako makatulog. Ang ate ko na si Nene, Mary, AJ at iba pang mga kaibigan nila ay naglalaro ng baraha sa aming sala. Natutulog naman ang mama ko nang bigla siyang bumangon at hindi daw siya makahinga. Nataranta ako, Papa Dudut. Inaatake sa puso si mama. Pangatlong atake na niya yon. Pagdating sa ospital ay namatay din siya. Hindi na siya umabot ng araw ng fiesta. Ang lungkot ng buhay noon dahil wala na si mama. Hindi ko nga maalala kung anong nangyari sa birthday ko ng May 25. Marahil ay nakalimutan ko na ang araw na yon. Sobrang lungkot ko noon dahil wala na si mama. Nasasaktan pa ako dahil may GF na naman si AJ at nakikita ko pa sila. Ang sabi-sabi, may nangyari na raw sa kanilang dalawa. Mas matanda kasi sa kanya yung babae. Marami na rin naging boyfriend. Sobrang nangliit ako noon at hindi ko na lang pinapahalata. Ibinaling ko na lamang ang atensyon ko sa kung paano ako makapagpapatuloy ng pag-aaral. Mag-grade 5 na ako noon sa susunod na pasukan. Second year high school pa si ate ko. Naghahanap ako noon kung kanino pwedeng mag-working student. Pero masyado pa akong bata. Payat pa at walang alam sa buhay. Na hindi nga ako marunong magluto ng ulam. Ang eldest sister ko naman ang nagpapaaral sa amin, si Ate Isa. May dalawa pa naman siyang maliit na anak. Panadero ang trabaho ng asawa niyang si Kuya Dodo. 200 lang ang sahod kada araw. Kulang na kulang yon. Nababalot kami noon sa utang. May mga araw nga na wala na kaming makain, Papa Dudut. Nagpupunta na lang siya sa bukid ng lolo para mag-uling. Gumagawa ng suman pag may kaunting kamoting kahoy. Nanguhuli ng crabs ang asawa niya kapag gabi. Naaawa nga ako dahil puno ng kagat ng crabs ang kamay niya kinaumagahan. Naglalabada na rin ang ate at hinihika naman siya sa pagsapit ng gabi. Sobrang naapektuhan ako sa kahirapan namin, Papa Dudut. Sobrang nalulungkot ako dahil wala akong maitulong. Sabi ko na lang sa sarili ko na mag-aral akong mabuti para makaahon kami sa hirap. Pasukan na naman noon. Lingid sa pangunawa ko ay minsang may nagsabi na tinutukoy ako. Nakawawang bata dahil wala nang nag-aalaga.
Nakakatawang isipin dahil nga ang aga kong nagkaroon ng crush pero hindi pa ako marunong mag-ayos ng sarili. Nakadepende lang ako noon sa mama ko. At dahil nga sa wala na siya, pumapasok ako ng hindi pa nakakaligo, hindi pa nakakabihis ng maayos. Gayon pa man ay honor student pa rin ako. Top 5 sa klase. Mahirap pala pag wala ka ng pamilya. Maraming batang malakas ang loob na mga away sa'yo dahil walang kumakampi sa'yo. Magkapit-bahay lang kami ni AJ pero parang ang tagal na naming hindi nagkita. Hanggang makatapos ako bilang 3rd honorable mention sa grade 6. Nagdadalaga na ako noon. May ibang crush na rin ako sa school at may nagkaka-crush na rin sa akin. Kaya natuto na akong mag-ayos ng sarili. Medyo nakakaraos na rin kami sa hirap kahit papaano dahil may tinatanggap ng buwan ng pensyon si Nene para sa pag-aaral niya. Namana niya kay mama. Siya lang kasi ang legal na anak at nakakatandang kapatid niya si Ate Lenlen. Nang mag first year high school ako ay sa public school pa din. 4th year high school na noon si AJ. 13 years old ako at maraming nagsasabing blooming days ko daw yon. Medyo maputi, tumaba at matangkad ako ng konti. Tandang-tanda ako pa, intramurals ng school namin. Pauwi ako at may dala pa akong hula hoop. Makakasalubong ko sana si AJ at nakita ko siyang nakatingin sa akin at nakangiti. Pero lumiko ako ng daanan para iwasan siya. Sobrang na-turn off ako sa kanya dahil kay Mary. Pero kinabahan ako nang makita ko siya. Mula ng araw na yon ay lagi na siyang lumalapit sa akin, Papa Dudut. Nabalitaan ko na wala na pala siyang girlfriend. Sinusuyo niya ako sa paraan tulad noong mga bata pa kami. Lagi na siyang tumatambay sa amin, kunwari ay si Coco yung hinahanap. Lagi na rin siyang kumakanta at timing kapag nasa kusina ako. Laging bukas ang jealousy ng bintana niya sa kwarto, madudungaw ko siya sa bintana sa aming kusina. Bago pa lang noon ang kanta ng South Border na Rainbow at Christian Bautista na The Way You Look at Me. Ang sarap niyang pakinggan, parang original ba? Lagi siyang kumakanta, Papa Dudut. Parang siya na ang naging radio ko. Wala kasi kaming radyo, ni mumurahing cellphone ay wala nga. Halata akong nagpapapansin siya sa akin, Papa Dudut. Medyo nahuhulog na ulit ang loob ko sa kanya. Pero ang tanong ko ay hanggang kailan ba siya sa akin? Bukas makalawa ay itsapwera na naman ako kapag nagka-GF na naman siya. Isa pa ay hindi pa rin naman ako pwedeng magka-boyfriend. Natatawa na lang ako sa pag-iisip na yon. Alam ko naman na hindi ang katulad ko ang tipo niya. Hindi naman ako mayaman at kasing ganda ng nagiging GF niya. Isang araw ng pasukan ay nagtaka ako dahil sa paliguan namin siya tumambay. Hindi naman siya naliligo doon dahil may faucet naman sila. Naiilang ako dahil hindi ako nakabra tapos ay makakasabay ko siyang maligo. Hindi na katulad ng dati na mga bata pa kami. Nagdadalaga na ako at nakakahiya na sa kanyang makita akong naliligo. Naiinis ako dahil kinakausapan niya ako at iwas ako ng iwas noon. Nahihiya ako sa kanya pero dinadaan ko na lang sa pagtataray. Hindi naman ako may-ari ng tabay para sabihin wag siyang maligo doon. Nasabi naman din niya na wala silang tubig kaya doon siya nakikiligo. 2 linggo din sila siguro na walang tubig. Napapadalas ang pakikiligo niya doon. Kunwari na lang ako na hindi siya napapansin. Sinasagot ko naman ang pagtatanong niya tungkol sa mga bagay-bagay at kapag naman tumatambay siya sa amin, sa bahay namin, si Kokoy ang nakakakwentuhan niya. Doon lang ako sa kusina, sila naman ay nasa sala. Ang akala ko ay ilang araw lang ang panunuyo ni AJ pero umabot ng ilang buwan yon. Napansin ko na pumayat siya. Naging haggard at hindi na siya kasing gwapo ng dati. Kasali na rin sa lagi niyang kinakanta ang kahit isang saglit ni Gary V. Kung kaya kong umiwas na hindi na sana lalapit pa, mahal pa rin kita. Naisip ko, mahal niya kaya ako? Kung may kahapon man kami, yun kaya yung kabataan namin? Hindi pa ako makapaniwala noon.
Pagkatapos ng halos 2 buwan ng pagdededma ko sa kanya sa may tabay ay nanibago ako nang hindi na siya nakakasabay na maligo. Ang aga-aga na niyang pumasok sa eskwela. Hindi pa nakakapaligo ang lahat ay nasa eskwelahan na siya. Malalaman kong nakaalis na siya ng bahay dahil bukas ang gate nila. Madadaanan kasi ang bahay nila patungo sa may tabay. Nagtataka ako kung bakit kaya. Nalaman ko lang din na kapag nakauwi na siya dahil para siyang nagko-concert. Weird ang kinikilos niya hanggang graduation nila sa April 2004. Isang hapon galing ako ng school. Nadatnang ko ang Ate Isa at mga kapitbahay sa may tindahan na nagre-repa. Nang pinaringgan nila ako. Sila AJ at ang buong pamilya niya pumunta ng Maynila at doon na raw mag-aaral sa college. Hindi ako makapaniwala at hindi ko matanggap na malayo na siya. Pinipigilan kong bumuhos ang aking luha habang naglalakad. Mabuti na lang at walang tao pagdating ko sa bahay. Doon ako humaguluhol at nagsisisi sa mga panahong hindi ko man lang siya pinapansin. Ramdam ko ang kirot sa aking puso at nami-miss ko siya ng sobra. Gayon pa man ay kailangan kong gawin ang gawaing bahay para hindi magalit ang ate. Pumunta ako ng bahay para mag-igib nang makita ko ang saradong bahay nila. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko noon. Pagdating sa tabay ay lalong bumuhos ang luha ko. Hinihilamos ko na lang ang mukha ko para hindi mahalata. Nagmumuni-muni ako sa ilalim ng buwan. Sa layo namin sa isa't isa ay naisip ko, do we see the same moon and stars? Awkward nga dahil kinakausap ko ang buwan. Pwede bang sabihin mo sa kanya na miss ko na siya? Hindi ako makakain ng maayos. Sa school namin, na tabing dagat ay tinatanaw ko ang dulo. Nami-miss ko ang mga ngiti niya, ang boses niya. Ito ang ayaw kong mangyari pero nangyayari na. Ngayon ay malayo na siya. Isang hapon, Papa Dudut, ay pinakiusapan ako ng papa ng best friend ko na samahan daw siya sa bagong biling bahay nila sa Iligan. Mga kapatid na lalaki niya lang ang nandun. Wala kasi siyang makakasama at gumagala ang mga kuya niya at madaling araw na kung umuwi. Pumayag naman ang ate ko. Kaya pumayag na rin ako. Mag-iisang buwan din kami doon at nabawas-bawasan naman ang lungkot, subalit hindi ang pagkamiss ko sa kanya. May kanta si Jessa Saragosa na lagi ding kinakanta noon. Nasa tono rin naman ako kahit papaano. Kahit na ilang umaga ay maghihintay sa'yo. Hindi kita iwawaglit sa aking puso. Bisperas ng piyesta nang umuwi kami ng Lanao. Dumiretso kami sa bahay ng lola ni Langga, malapit sa dating daungan ng barko. May peryahan doon. Naglalakad ako malapit sa may peryahan isang gabi na para bang may bumubulong sa akin na lumingon ka. Paglingon ko ay nakita ko si AJ na nagbibisikleta. Parang lumukso ang puso ko sa kaba at tuwa. Akala ko ba ay nasa Maynila siya? Nang papalapit siya sa akin ay ang laki ng ngiti ko. Para bang nag-slow mo na naman ang paligid ko. Kahit walang sinasabi, sa mga mata ay makikita kung gaano namin na-miss ang isa't isa. Pagkatapos ng pista ay may gaganapin daw na youth camp ang Youth for Christ at member doon si AJ. Members kasi ng Couples for Christ sa mga parents niya. Inanyayahan ako ng mama niya na sumali. Sila na ang bahala sa registration fee. Sa youth camp kami pinaglapit ni AJ. Para bang may hiwaga sa aming dalawa. Kahit na hindi kami nag-uusap ay naiintindihan pa rin namin ang isa't isa. Noong victory party, second day ng camp ay nag-cheer sila dahil may kumakanta. Sumigaw si AJ ng I love you pero sa akin siya nakatingin. Nakangiti pa. Sobrang kaba ko noon sa aking dibdib at parang sasabog sa tuwa. Lalo pa akong nanginig sa kaba nang lumapit siya sa akin. Hindi pa siya nakapagsasalita ay natatawa na ako at halatang kinikilig. Nagtatawanan na lang kaming dalawa at nagtatanong lang naman siya kung okay lang ako at ang camping. Exage lang ang pag-iisip ko.
Makulay ang camp na yon dahil ramdam ko ang magic sa aming dalawa. Pero nahihiya talaga ako sa kanya. Halata ko din namang nahihiya din siya sa akin, ang puppy love nga naman. Naghihintay lang ako kung kailan niya ako kakausapin. Nanginginig sa tuwa ang mga mata ko kapag kausap ko siya. Sa LaSalle University nag-aaral ng college si AJ. Magkakasabay lang ulit kami kapag may household meeting. Kapag may household meeting sa school base o school namin every Friday 5 p.m., nakaka-attend pa rin siya. Magkapit-bahay naman kami pero hindi niya ako sinasabayan pa uwi. Naiisip ko na baka filler lang talaga ako. Ang lagi niyang kasama ay ang circle of friends niya. Mga taga-private school na uma-attend din ng household. Hanggang sulyap na lang kaming dalawa. 3 months after ng camp ay may youth conference na ginanap sa Pagadian City. Sponsored ang school-based members kaya nakasali ako. The night before, sa bahay ng school advisor kami ng mga taga-school-based natutulog. Hindi alam ni AJ yon. Madaling araw yon nang magkita kami sa meeting place. Natuwa akong makita siya pero wala siya sa mood at hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa venue ng conference ay hindi niya ako kinakausap o nilalapitan man lang. Mabuti na lang at may school-based members kaya naman may nakakasama ako. Nakaupo na lang ako sa may duyan doon sa labas ng venue habang siya ay nasa malayo kasama ang kanyang circle of friends. Nakatingin lang ako sa mga bituin. Naisip ko na ganun siya kalayong abutin. Mula noon ay umusbong ang insecurities ko. Naisip ko ang sabi ng lola na hindi ang katulad ko ang magugustuhan ng isang tulad niya. Ang akala ko pa naman ay magiging moment naming dalawa ang conference na yon pero kabaliktaran pala. Hanggang nakauwi na kami sa Lanao, hindi niya pa rin ako kinikibo, nanliit ako noon at nalungkot. Gabi ng linggo habang gumagawa ako ng assignment sa kwarto ay tinawag ako bigla ng ate ko na may naghahanap daw sa akin. Sa paglabas ko ay nakita ko si AJ. Nagtaray ako. Bakit? Napaka-sincere ng mukha niya. Kunwari ay nagtatanong siya kung sasali ba ako sa household. Tingnan ko na lang, sagot ko. Pagkatapos ay pumasok na ako ng kwarto at naiwan na siya sa labas. Ang ate ko naman ay bumanat ng pagtatanong. LQ? Pantutokso niya. Papadudod ramdam ko po ang sorry niya. Dinadaan niya yon sa kanta. Nalalaman niya kapag okay na ako. Pinapanood ko siya sa may basketball at nakasmile at pumapalakpak kapag nakakascore siya. At nagiging okay na kami. Pero ni minsan ay hindi namin pinag-usapan ang feelings namin o hindi pagkakaintindihan. Naghihintay naman ako sa kanya, ganun lang kami hanggang sa lumipas ang halos 2 taon. Napagod na ako sa ganong klase ng setup. Nasabi ko na sana ay magka-level na lamang kami ng estado ng buhay. At sana ay maganda at mayaman din ako. Para hindi na niya ako ikakahiya pa. Pakiramdam ko kasi kinakahiya niya ang tungkol sa amin. Sa bagay, sino ba naman ako? Ganoon kaliit ang tingin ko sa sarili ko noon. Langit siya at lupa ako. Naiinggit ako sa ibang in love. May closeness sila, may bonding moments at higit sa lahat ay may communication. Kami, wala. Naisip ko tuloy, meron nga bang kami? Almost 2 years nang umaasa lang siguro ako sa wala. Dumating na nga ang time na gusto kong maging malinaw ang tungkol sa aming dalawa. Pero paano nga ba? Hindi ko kayang magkalakas ng loob. Mahina naman talaga ang loob ko. At siya naman talaga dapat ang gumagawa noon. Hanggang sa paghihintay lang ako. Pero one confession that opened my innocence. Habang gumagawa ako ng assignment isang gabi nang lumapit sa akin ang pinsan ko na si Kokoy. Nanginginig na kinausap ako at may sasabihin daw siya at wag daw ako magagalit at wag ko daw ipagsabi. Na-curious naman ako. Nagdadalawang isip pa nga siya. Tanong ko, ano nga? In love pala sa akin ang pinsang ko na parang kapatid ko na. Nakakatabi ko pa minsan sa pagtulog.
Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Parang lumiit ang aking mundo. Disappointed ako at nagbago ang pakikitungo ko sapagkat nandidiri ako sa kanya. Dati siya ang kasakasama ko saan man ako magpunta. Nang malaman ko ang feelings niya para sa akin ay iniwasan ko na siya at niayaw ko nang kausapin. Ikinakahiya ko ang pagkakagusto niya sa akin. Na hindi ko masabi sa best friend ko noon sa school na si Gwen o sa mga kapatid ko. Itinuring kong isang malaking kahihiyan yon. Kami lang ni Kokoy ang nakakaalam. Hindi ko naintindihan noon si Kokoy. Basta ang alam ko, ayoko na siyang makita. Nagbago ang ugali ko nang hindi ko namamalayan. Bigla akong nagbago nang hindi maintindihan ng dati kong mga kaibigan. Kahit ako ay hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Dahil hindi na kami malapit ni Kokoy, pakiramdam ko nga ay nag-iisa na ako. Napakalungkot ko noon. May depression pala ako nang hindi ko alam. Hindi naman kami malapit ng mga kapatid ko para pagsabihan ko ng problema. Ang naisip ko ay si AJ. Masakit para sa akin na ang confession na pinakahihintay ko ay hindi nanggaling sa kanya. Ang mas masakit, sa pinsang ko pa na parang kapatid ko na. Disappointed po ako. Na-realize ko noon na wala ngang kami ni AJ. Ni picture nga na magkasama kaming dalawa ay wala. Nangangarap lang ako ng gising. Malungkot ako at gusto kong makaramdam ng pagmamahal ng taong minsang nagsabi sa akin ng I love you. Si AJ yon. At dahil wala namang kaming communication ay wala siyang alam sa pinagdadaanan ko. Nag-assume akong walang kami dahil yun naman talaga ang nakikita ko. Gusto ko lang namang maging realistic ng mga panahon na yon. Mag-focus na lamang sa pag-aaral at gumising sa panaginip. Nagbago ako kay AJ nang hindi niya maintindihan. Parang normal na kapitbahay na lang ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ako tumutugon sa dati naming gawi. Nang mapansin ang pagbabago kong yun ni AJ ay nakita ko ang effort niya. Hindi lang siya nagpaparamdam, naglakas loob na rin siyang sabihin. Nang minsan alam ko na sinadya nila ng kapatid niya na magkasabay kaming tatlo patungo sa school. Kinukumusta nila ako. Kinakausap. Habang natahimik kami. Dinaan ni AJ sa kanta ang Parira lang miss na kita. Na-touch ako doon. Pero hindi ko na malayan at hindi ko sinasadya na hindi ako katulad ng dati. Hindi na bukal sa loob kong gawin ang dati naming gawi. Kung ipagpapatuloy ko man ay isa ng pagkukunwari. Gayon pa man ay patuloy pa din ang panunuyo sa akin ni AJ hanggang sa lumipas ang 5 buwan. May minsang parang may hinihintay siya nang madaan ako sa may basketballan. Maluha-luha ang mata niya at nagtanong sa akin, "Kararating mo lang ba?" Tumango lang ako. Wala na siyang ibang sinabi pa kaya't umuwi na rin ako. Tiniis ko siya noon dahil sa isip ko ay ayaw ko na talaga. Akala ko kasi mawawala na ang feelings ko sa kanya paglipas ng ilang taon na parang sugat lang na naghihilom sa takdang panahon. Naging selfish ako. Pero tao din siya, napagod din at tinigilan na niya ako. Hindi na siya nagparamdam sa akin. Isang araw ay nakasalubong ko siya at hindi man lang niya tinignan. Ilang linggo na kaming hindi nagkikita at nami-miss ko siya. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin o lalapitan, pero hindi pa man ako nakalapit ay umalis na siya. Hindi ko maipaliwanag at sobrang naiyak ako at pinipigilan ko lang. Pag uwi ko sa bahay ay bumuhos ang luha ko. Sobrang nasasaktan ako dahil wala na. Nalilito ako kung bakit may magwawakas sa amin, wala namang kami. Alam kong ako ang may problema. Hindi na ako ang dati. Sobrang nalilito ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nabalot ng kalungkutan ng puso ko. Kahit may achievement ako sa school, nanalo ako ng first place sa Division School Press Conference, news writing contest at pangarap ko yon, pero hindi ako masaya. Sobrang sakit sa dibdib at hindi napapawi ng dasal. Pero tuloy pa rin ang buhay. Kahit wasak ako ay hinihiling ko noon, if time heals all wounds, sana'y lumakad ng mabilis ang panahon para sa aming dalawa.
Isang gabi dumating si AJ sa bahay nila galing ng eskwela. Kahit Thursday, dapat ay Sabado pa ang uwi niya. Habang gumagawa ko ng assignment ay nadinig ko yung kantang "You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I need inside my heart. You're all I need when we're apart." Parang dinurog ang puso ko sa sakit, sabay tulo na mga luha ko. Ramdam ko ang mensaheng yon, pero paano nga ba? Hindi ko alam kung paano siya susuyuin o babalikan. 9:00 na ng gabi at kumanta naman siya ng "Let Me Be The One." Totoo nga ang kasabihan, kapag inspire ka, you enjoy the music. Pag heartbroken ka, you understand the lyrics. Kinabukasan, papasok na ako ng eskwela. Una kong narinig mula sa kanya ang kantang "Ulan" ng Cushé. Hindi naman ako tanga. Alam kong wala ka na. Pero mahirap lang natanggapin na hindi na kita kapiling. Iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Nalaman ko mula sa akin tiyahin na bumagsak si AJ sa 2 major subject niya sa engineering. Sobrang wasak. Hindi lang ang puso ko kundi pati ang mundo ko. Pumasok akong tumutulo ang luha sa eskwelahan. Iniisip ko kung walang tayo bakit tayo nasasaktan ng ganito. I wish I could go back to how I used to be. Hindi na rin ako magaling sa eskwela. Pumapalpak pa nga. Kahit mga kaklase ko ay naninibago na sa akin. Sawa na rin ng best friend ko sa paulit-ulit kong storya. Wala nang nakikinig sa akin at ayon pa sa kanya, mga bata pa tayo. Tama nga naman. Hanggang mag 4th year high school na ako, naramdaman kong nag-iba na ang feelings para sa akin ni AJ. At naiintindihan ko siya. I am no longer the girl that he fell in love with. Duman ako sa matinding depression na hindi ko alam. I was so misunderstood. Namayat ako, tumanda ang mukha, naging failure sa eskwelahan at sa YFC group. Hindi na gaya ng dati. Parang akong nawala sa sarili ko. Gayunpaman ay lumalaban ako para sa pamilya. Kailangan ko maging honor student para makakuha ng scholarship. Top 5 pa rin naman ako sa awa ng Diyos. Slowly moving forward na si AJ habang naiiwan ako. Halata sa itsura ang paghihirap ko. Malapit na ang graduation, may masakit pa sa kirot na nasa puso ko noon. Iyon ay nang naging GF niya ang kapitbahay din namin na si Lingling. Pamilya nilang may-ari ng pharmacy at convenience stores sa Lanao. At hindi ko na lang pinapakitang nasasaktan ako dahil alam kong kasalanan ko naman kung bakit nagkaganito. Naalala ko ang advice ng friends niya sa kanya. Maybe you're in love with the wrong one. Kaya nasa process na siya ng moving on. Ako ang kontrabida sa buhay nila noon. Alam kong nagmumukha na akong tanga pero wala akong choice, papadudot. Gabi-gabi akong umiiyak. Sabay pa sa krisis ng pamilya namin. Namatayan ako ng pamangkin, 8 years old, na may sakit na epilepsy. Hindi na rin ako kayang pag-aralin ng ate ko ng college. Awang-awa ako noon sa sarili ko. Halos wala na nga akong tamang pag-iisip. Depressed ako noon. Wala naman akong pamilyang kumakausap sa akin ng masinsinan dahil hindi kami open ng mga kapatid ko. Sinasarili ko lang ang problema. Gustong-gusto kong magpatuloy ng college at hindi na lamang para matupad ang pangarap ko kundi para makaalis na sa lugar namin dahil hindi ako makapag-move on. Nakahanap ako ng tumanggap ng working student sa Tangob City sa Misamis Occidental. Member din ng Handmaids of the Lord, si Ate Cha. May 2007 nang dumating ako doon. Yung simula ng bagong chapter ng buhay ko. Alam kong hindi magiging madali ang buhay ko doon pero hindi ko expect na mas mahirap pala kesa sa akala ko. Nakatira ko sa isang malaking bahay sa Tangob na may paupahang kwarto para sa mga mag-aaral. Parang boarding house na rin ika nga. Sinamahan ako ng isang matandang dalaga, si Auntie Nesha. Auntie ni Ate Cha na ubod ng sungit. 75 years old na siya noong dumating ako pero maalaga pa din sa sarili at parang bagets. Tagalinis ako ng loob at labas ng bahay.
May malaking 20 hectares na kailangang i-maintain. Hindi lalago ang mga damo sa likod ng bahay. Panlalaking trabaho. Magsibak ng kahoy, magpakain, magpaligo ng aso, magmap. At ang pinaka nahihirapan ako ay magbilad ng butil ng bigas bago ipagiling. Gusto ko sanang mag-back out pero wala akong choice. Ayokong bumalik sa amin na isang talunan. Patuloy pa rin ang buhay, gayunpaman tanong ko sa Diyos, bakit ako pinahihirapan ng ganito? Sana hindi na lang ako isinilang kung ganito lang din. Eto ba ang kapalaran ko? Ganon ba kalaki ang kasalanan ko para pahirapan? Pakiramdam ko noon ay mag-isa lamang ako. Walang kakampi at wala ng pamilya. Tumindi ang kalungkutan ko pero pinilit ko pa ring ayusin ang magulo kong buhay. Buuhin muli ang nawasa kong pangarap. I'm aware I was shattered. Gayunpaman sa tuwing naglilinis ako sa likod ng bahay kapag may nakikita akong eroplano sa himpapawid ay nai-inspire akong matupad ang mga pangarap ko. Ang umahon sa hirap ng buhay. Minsan nga may karpentero doon si Mang Mario, ang payo niya sa akin, sige lang day, ngayon marami kang amo, bukas ikaw naman ang ma'am. Ang sabi ko sa sarili ko kung matapos ko ang pag-aaral ko, matatapos na rin ako sa walang katapusang gawaing ito. Gabi-gabi ng unang taon ko doon ay umiiyak pa rin ako. Nagsisisi. Pero sa tulong ng isang bagong kaibigan kong si Karen na walang sawang nakikinig sa akin at nagbibigay ng payo. Second year college ay masasabi kong nakabawi na nga ako. Physically, mentally, pero hindi pa rin nawawala sa isip ko si AJ. Ang dami kong what ifs. Yung feeling na pagising mo isang umaga, parang nanggaling ka sa isang bangungot. Ang mapagtanong ang pangarap na abot kamay mo na sana, pinakawalan mo pa. Para bang nagkaroon ako ng amnesia dahil naaalala at naiintindihan ko na lahat na nangyari sa akin at para bang once upon a time ang buhay ko. Noon lagi akong insecure dahil hindi ko nakikita kung ano ang meron ako. Ang nakikita ko lang ay kung ano ang meron ng iba na wala ako. And God took away all the pretty things that I have to teach me a lesson. Ang matutong mag-appreciate ng bigay niyang blessings. Saka ko pa nakita how blessed I was. Pagkatapos ng misery na dinadanas ko noon ay masasabi ko na nagbago na ako for the better. I would not be this strong if I have not trudged the path that I went through. Despite all the pain, ay pinapapasalamatan ko na lang din ang worst experience na yon. Because of the most remarkable lesson it has taught me. At may kasabihan nga na don't cry over spilled milk. Na-realize ko na may bukas pa naman para sa akin. Pero may bigat na dinadala ang puso ko na hindi ko ma-overcome, ang guilt. Ang ginawa ko, alam kong weird at hindi niya magugustuhan pero after 2 years, for the last time, ay nag-message ako sa kanya sa Friendster pa noon. Humingi ako ng tawad and I told him that he's the best thing that had happened to me. Nag-reply naman siya. Wala na yon. At sa wall post niya, the water has run dry. Tanggap ko na hindi kami meant to be pero nangihinayang pa din ako dahil it ended up that bad. Hindi pala parang sugat na nagagamot ang love. Instead, totoo ngang first love never dies. Pero may kasabihan nga na it takes time for the heart to accept what the mind already knows. At sa isipan ko, past is past. I can only make it right the next time. The next time I fall in love. Isang araw ng linggo, nagkita kami ni AJ nang hindi sinasadya. Nakasakay pala siya sa isang van, nag-drop by sa isang bakery malapit sa tinitirhan ko. Alas 11 na yon ng umaga. Papunta akong bakery noon, nakaharang siya sa isang makitid na daanan at nakatalikod. Nanonood ng nagche-chainsaw ng kahoy. Nagdadalawang isip pa ako kung iiwasan ko ba, pero nilakasan ko ang loob ko. Tinawag ko ang pangalan niya. AJ? Napalingon siya bigla. Alam ko na hindi niya ine-expect na makita ako kahit na ako man din. Parang huminto ang oras sa mga minutong yon.
Nagtitigan lang kami ng walang sinasabi. Nang tinawag siya ng kasamahan niya ay aalis na pala ang sinasakyan nila. Umalis siyang walang pasabi. Sinundan ko lang siya ng tingin at tumungo na lang ako. Hindi pa nakakalayo ang van na lulan nila nang tinawag niya ang pangalan ko. Nagbay siya sa akin at ramdam ko ang sincerity ng pagbay na yon. Tumango lang ako. At kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko at masayang nakita siya kahit sandali lang. Pagkatapos ng pagkikitang yon ay saka ko lang nasabing napatawad ko na ang sarili ko. Life is too short to wake up every morning with regrets. Since then, I was able to live my life again and I'm back on my feet. Tuwing naglalakad ako papunta ng eskwela ay ang gaan sa pakiramdam na masilayan, ang ganda ng umaga at ang ganda ng paligid. Ang enjoyment ng life sa college. Nasisilayan ko na ang bagong pag-asa. Sa awa ng Diyos ay masasabi ko na nakabawi nga ako sa tulong ng mga bagong kaibigan at mumunting achievements that made me feel good about myself. May nanligaw na rin sa akin noon pero focus muna ako sa studies. Nakasanayan ko na ang hirap ng buhay, lalo na sa panahon ng thesis defense. Basta lagi lang ako nagdarasal. Hanggang sa nakagraduate ako ng BS Information Technology. Naghapunan lang kami ng sabay kasama ng relatives ko galing pa ng Lanao. Ang nakakatanda kong kapatid at pamangkin at ang tiyahin ko, si Tinesha, ang guardian ko sa graduation rites, medyo nakasanayan ko na ang ugali niya at iniintindi ko na lang din kasi nga matanda na. Taong 2011 nang graduate ako ng college. Nagtrabaho ako ng 1 taon sa Tango bilang internet cafe attendant, walking distance lang mula sa tirahan ko. Hiniling kasi ng kapatid ni Ate Cha na si Ate Inday na magstay muna ako ng 1 taon sa kanila dahil sa utang na loob kumbaga. Nagka-boyfriend din ako noon, si Ronel. Ngayon ay isa na siyang guro at nag-asawa na rin. Nakakatawa nga dahil ang relasyon namin ay kabaliktaran ng storya ng aking first love. Puro commitment, wala naman talaga akong feelings para sa kanya. Sobrang bait niya at naiintindihan niya ako. We only gave it a try at matagal na kasi siyang nanligaw sa akin. Pero sports lang kami at sa katunayan, we're one of the closest friends pa rin hanggang sa ngayon. Taong 2012 nang magpunta ako ng Cagayan de Oro at doon ay nagtrabaho bilang office staff. After 3 years ay doon ko na rin nakilala ang aking future husband, Papa Dudut. Pangatlo ko siyang boyfriend. Actually, meron na kaming isang anak na babae. 2 years old na siya sa ngayon. Nagbabalak na kaming magpakasal pero nag-iipon pa lamang kami. Sa kasalukuyan ay 2 years na ako nagtatrabaho sa isang private company bilang office staff. Hindi perpekto ang buhay pero masaya. May nagmamahal, may minamahal at may tunay na inspirasyon. When I became a mother, my life is not about me anymore. It's all about my daughter. My small family, I have left the past behind. What I am looking forward is to secure my daughter's future. At gagawin ko ang lahat, Papa Dudut, upang hindi na niya maranasan lahat ng paghihirap ko. Sa ngayon ay si AJ ay isang licensed engineer na. May asawa na at isang anak na lalaki at kasalukuyang naninirahan sa Cebu. Nakakatawa lang isipin dahil magkasunod kami ng birthday ni AJ. May 25 ako at May 26 naman siya. Ang mga anak namin ay ganun din, Papa Dudut. July 23 ang sa akin at July 22 naman ang sa kanya. Nagkataon lang kaya o nakatadhana? Panahon lang ang makapagsasabi. And that will be another story. Hanggang dito na lamang po, sumasa inyo, May Kuring ng Cagayan de Oro, Philippines. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa
Papadudod Stories. Kami ay iyong kasama